Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay talaga po yan ay tubong Pasig na po talaga yan. Pinanganak kami pare-pareho sa Pasig eh. Lumaki na sa Pasig, pero silang sa Maynila. Tatlong magkakapatid at siya po ay nagtapos ng kanya pong degree sa New Era University sa kursong Electronic Communication Engineer. Ayun po, siya po ay naglilingkod po sa ating church at meron din po sa ibang kakabalahan pa rin. At siya po ay dati nagsimula sa atin nung kami po yung mga bata-bata pa, mga youth pa. Siya po ay naging president din po ng atin pong young people, kung tawagin natin. Ayun po, siya na po sa atin pong elder po natin pong iglesia. Ang atin pong tagapagsalita sa umagang ito, Elder Homer Omarca Almurgente. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa mga nasa Zoom, good morning din po. Hindi namin kayo kasama physically, pero spiritually tayo po yung magkakasama. Teka po. Okay, good morning sa bawat isa. Bago ko magsimula, hingin ko ng apology. Medyo na iba po yung teksto ng ating programa na nasa inyong mga program at saka yung na poster. Hindi ko po in-expect na hindi pala na-relay sa worship and prayer yung teksto. Sabi ko na lang po, teka, hindi po ata yan yung tamang teksto. Kung maaalala nyo, ito pong teksto na 2 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 16 ata o 17. Yun po yung dinalakay na natin last April 23 sa tema na The God's Desire. Sabi ko, ay, teka, parang mas akma po itong 1 Peter. Sa Pedro naman po, kaya lang mas maaga sa 1 Peter. So ang tema po natin sa buwan ng October ay patungkol sa mission. Mission month po tayo. So 5 Sunday ngayon. Kung naalala nyo, first Sunday, Marching Order of the Church, si Bishop Leo Alconga. Second Sunday, Make the Gospel Known, sa natin Bishop Chito Ramos. Third Sunday, Jesus Really Loves the Little Children, si Brother Lorenzo Agi. Fourth Sunday, Work to Spread the Good News, ang ating Reverend Pastor Third Lomantes. Yung mission po, kung maaalala natin, konting balik lang, ang ibig po sabihin ng mission, to send, ipinapadala. Pinapadala natin sila. Ang Christian mission, yung ginagawa po natin, pagpapadala kay Redford sa Isabela, it's an intentional effort para i-lead natin yung ibang tao dun sa saving faith na meron ng ating Panginoong Jesus. Ito po'y intentional. Ginagawa natin. Yun naman po yung pangalan ng church natin o yung organization, Pasig Bible Christian Mission. So meron tayong mission na nakatagado na letra. Ibig sabihin, yun ang goal natin. Papadala tayo ng mga qualified men and women para mag-mission sa ibang lugar. Yun ang ating tinakdang mission. Mamaya makita po natin yan. Pero bago yon, tingnan natin yung PBCM Vision and Mission. Hindi ko na pa po sa harapan, kabisado na ang bawat isa yan. Sabi doon, we envision Christ-centered churches. So tinitingnan natin na someday, in 5 to 7 years, dadami tayo. Ang PBCM churches ngayon ay 6, will be going for 13 or 14. Lobi ng Panginoon, kung di pa siya darating. Sabi doon, where God is revered, love and serve. And where transformed members love each other and vision sharers. Yun po yung ating vision. Ng ating mission, we proclaim Jesus Christ. Yun po yung pinaproklama natin. Yun po yung pag-asa natin. At sinasabi doon, admonishing and teaching everyone. Kaya tayo araw-araw nasa church, kaya tayo nagbabasa ng Bible, para ma-present po natin ang bawat isa sa atin ng perfect pagharap natin sa Panginoong Jesus. Ipinapahayag natin yan. Bukod sa mission, meron din tayong tinatawag ng word na evangelism. Ang evangelism, from the Greek word euangelizo, ibig sabihin to announce the good news.
Yung mission, we send somebody para sa isang lugar na wala pang pananampalataya. Yung evangelism naman to announce the good news. So yung mission, susunod yung evangelism. So meron tayong mission, sa Red Thread, dumadako na siya, kailangan natin ng evangelism. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, patuloy na dakila, kami nagpupuli nagpapasalamat sa binigay mong opportunity para makasamba kami sa umagang ito. Makita namin, Panginoon, yung katapatan mo sa amin sa habang panahon. Sabi nga doon, sa simula pala namin ng aming lahi, tapat ka na. At nagpapatuloy yun hanggang sa aming kapanahunan, hanggang sa susunod na henerasyon na wala na kami dito sa lupa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil yung katapatan na yan, ikaw lang ang meron, Panginoon. Mawawala ang mundong ito, pero yung salita mo, andun pa rin. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, hinahamon namin ang mga kapatiran, Panginoon, na maging handa kami sa anumang kaganapan, sa anumang will mo sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging bukas sa aming puso't isipan sapagkat kami mga tinawag mo sa larangan ito para dakilain ka, para sundin ang iyong mga command sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito pong aming dalangin patuloy sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong topic ngayon ay ready at all times to explain our hope. Mahaba yung title natin. Pero pag tinagalog mo siya, napakaganda. Handa sa lahat ng oras upang ipaliwanag ang ating pag-asa. Ang tanong, handa ba tayo? O, may kumasa na. Okay? So yung pag-asa, sinasabi doon, ang pag-asa po ay we expect certainty that God will do what He said. Yun po yung pag-asa natin, na yung sinasabi ng Diyos ay kanyang tutuparin. Okay? Pero ano pa yung Christian hope? Ito po, ano ba yung pag-asang Kristiyano? Ang pag-asang Kristiyano is when God has promised that something is going to happen and you put your trust in that promise. Nangako sa atin ng Panginoon. Alam natin yan. Marami siyang pangako. Hindi natin maisa-isa yan dito. Pero sabi doon, at yung ating tiwala, doon natin binibigay sa kanyang pangako sa atin. Yun po yung ating pangako. Ang pangako natin mga Kristiyano is ang pag-asa natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin, dumating ang Panginoon Hesus sa ating buhay. He came to suffer. So imagine mo nung papadala ka dito sa mundong ito para lang mag-suffer. Pero may forgiveness doon. Yung ginawa niya sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. He came to rescue us from the sin and then to restore us. And because what Jesus did in the cross ay isang pag-asa rin sa mga katulad natin na mga makasalanan dahil niredeem tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, lahat ng iglesia natin, meron tayong krus sa taas. Bakit? It reminds us na dumating ang day na ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa para ipako sa krus, para mamatay siya sa ating mga kasalanan at para patawarin tayo. Yun po yung ating pag-asa na sinasabing dapat handa tayong ipaliwanag ito. Sa Hebrew, sinasabi doon, ang pananampalataya natin ay katiyakan na mangyayari sa atin ang mga inaasahan at paninindigan tayo na ito'y mangyayari. Ang unang Pedro, kung saan yun po yung ating tema, ay sinulat po ni Pedro. Ito pong sulat ni Pedro ay para sa mga believer. Ibig sabihin, sa mga mananampalatayang katulad natin. Ang unang tanong ni Pedro, ito, sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa, ng mabuti? Nung binabasa ko ito, sabi ko, o nga no, ginagawa mo yung mabuti, pero may ginagawa rin pang masama sa iyo. Ibahin natin, ginagawa mo ng masama, gumagawa ka ng mabuti, pero may ginagawa pa rin masama sa iyo. Test question po yan. Sino ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayong gumagawa ng mabuti? Pero isipin nyo minsan, dumarating sa point na ginagawa mo yung mabuti, and yet may mga nangyayari hindi maganda sa iyo. Yan ang tanong. Pero may kasunod po yan. Ang tanong na yan. Sabi sa 14, at sakali mang uusigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi doon, pinagpala kayo. Kung inuusig kayo, you're suffering dahil sa pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos,
Sabi doon, kayo ay mapalad. So maliwanag na, nagsasuffer tayo dahil sa kalooban ng Diyos, hindi sa ginawa nating kasalanan. Iba po yun. Sabi rito, pinagpala tayo kung tayo ay inuusig dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang encouragement sa atin, sabi doon, huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. So may suffering talaga na mangyayari sa buhay ng mga Kristiyano sa ating paglakad na naayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang sabi sa ating talata. 1 Peter 4:13, sabi doon, paalala din sa atin, later chapter, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. So ang Panginoong Hesus naghirap din. Napako siya sa krus, hindi madali yan. Pag pinapanood natin yung paghanapan yun, talaga maluluha tayo. Ginawa niya, sabi niya, magalak kayo sa pakikibahagi. Kasi pag tayo nagsasuffer, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo nakikibahagi sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang tayo, pati yung mga unang apostol. Sa Acts chapter 5 verse 28, makita natin dito, ang mga apostol natin masipag na nangangaral ng Ebanghelyo sa kanilang mga citizen, sa mga tao. Pero sabi doon, sa Acts chapter 12, ito yung sinasabi ni Pedro, ng mga apostol, ito yung pinapangaral nila. Sabi niya, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Iisang pangalan lang ang binigay. Isa lang pinapangalan ng Pedro, ang ating Panginoong Hesus. Pero may suffering sa kanila. Acts chapter 5, bilisan na natin. Sabi doon, habang sila'y nangangaral, may pag-uusig, ano nangyayari? Dumadami yung mga babae at lalaking sumasampalataya sa Panginoon. At dahil sa dumadami yung nagjo-join sa kanila, ano nangyari? Naiinggit yung pinakapulong pare at mga Saduceo. Ano ginawa sa kanila? Sila'y dinakip. Acts chapter 5 po yan. Pero nung sila'y dinakip, sila'y kinulong, ano nangyari? Verse 19 ng chapter 5, binuksan ng anghel ng Panginoon ang selda at sila'y pinakawalan. So paano nangyari? Binuksan ng selda. Pero hindi na ng mga bantay. Paano sila nakatakas? At sabi doon, after nila sila'y makulong, sila'y nakasumpungan sa isang templo na nangangaral uli. So, kinulong sila dahil sa kanilang pangangaral, nakalabas, nangangaral uli. Ganon sila eager sa kanilang pananampalataya. At sabi doon, sabi nung sila'y pangalawang beses na inaharap sa mga religious leaders, sabi doon, hindi ba't mahigpit namin ipinagbabawal na mangaral kayo sa pangalan ng taong iyan pertaining to our Panginoong Hesus. Sabi niya, ngunit tingnan nyo ang inyong ginawa, laganap sa Jerusalem ang inyong tinuturo at nais pa ninyo rin papanagutin. So sabi doon, pinagbawalan na sila, pero ang sabi ng mga apostol sa pangunguna ni Pedro, verse 29 ng chapter 5, we must obey God rather than men. Kailangan namin sundin ng Diyos kaysa sa mga tao. Bakit nila ginagawa yon? Ito po yung kasagutan. Because sa puso nila, ginagalang nila ang ating Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon. Kaya kahit saan mo sila dalhin, mahaharap talaga eh. Hindi mo pwedeng pigilan eh. Nakulong na eh. Diba? Hindi ko pa naranasan makulong at ayoko maranasan, pero mahirap po nakukulong. Diba? Mahirap. Mahirap. Yung ating verse po ngayon, ito po yung pinaka-main verse natin, matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Sinasabi dyan, always being prepared to make a defense to anyone who asks for a reason for the hope that is in you. Sa Tagalog, laging maging handa kayong sumagot. So, laging handa, di ba? Parang Boy Scout, laging handa. So, sabi doon, maging handa kayo, ibig sabihin, tayong mga mananampalataya, tayong sinasabihan dito, maging handa tayo. Maging handa saan? Sabi diyan, sumagot. Pero, tingnan natin para maging handa ang isang tao, kailangan tingnan mo muna ano yung karakter na meron ang isang tao. Ang isang Kristiyano, sabi sa Romans chapter 12, ito yung mark of a true Christian. Sabi doon, number 1, genuinely love others. Hindi ka mangangaral kung hindi mo mahal yung ibang tao. Kung yung pag-ibig mo hindi tunay sa ibang tao, sa hindi mo kakilala, sabi nga, madaling mahalin yung mahal mo. Paano kung mamahalin mo yung kalaban mo? Hindi yung madali. Diba? Kaya nga kalaban mo ayaw mo sa kanya eh.
Pero sabi doon, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Sumunod, sabi doon, maglingkod kayo sa Diyos ng buong puso. Sabi yon sa verse 12, verse 11, sabi doon, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Okay? Wala naman tamad sa atin. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Sabi doon, bukod doon sa tayo naglilingkod ng buong puso, pangatlo, be at peace with everyone. Okay? Tatanungin ko ulit kayo, kayo ba ay at peace sa inyong mga kaibigan? Sa inyong mga kapitbahay? Sa inyong mga kakilala? Lahat ba tayo? Peace lagi? Ganun ba? Ibig sabihin ng peace, we live harmoniously sa ibang tao. Pag nakita tayo ng tao, oh, okay yan. Walang masabi yan. Di ba? Ang hirap. Sinabi ko yung last time dito, yung kapitbahay namin, talagang challenge sa akin eh. Diba? Aawayin mo talaga eh. Pero, love thy neighbor as thyself. Be at peace with everyone. Sabi nung sikapin yung mamuhay ng may marangal sa harap ng mga tao. Sikapin nyo. Hindi nga madali eh. Hindi mo nga madaling mahalin yung isang tao hindi ka ibig-ibig eh. Pero ginawa sa atin ng Panginoong Hesus yan. Live at peace with everyone. Bakit natin dapat gawin yun? Sabi sa verse, huling-huling talata ng Romans 12, huwag kayong padaig sa masama. Masama yun eh. Hindi mo mamahalin yung kapwa mo, pero huwag kayong padaig. Ang sabi doon, always being prepared to make a defense to anyone who asks. Tatlong bagay lang. Be ready. Be gentle. Be above reproach. Sabi doon, be ready to answer. Maging handa tayo sa pagsagot sa lahat ng oras. Hindi mo alam kung kailan darating yung time. Kaya ang sabi lagi, maging handa. Lagi yan eh, laging warning sa atin, huwag kayo tutulog-tulog, maghanda kayo, manalangin kayo, kasi ang dyablo ay gumagala para tayo lapain. Be ready. Ibig sabihin, maging ready tayo na malaman natin kung ano yung kalooban sa atin ng Diyos. Ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Be ready that we love God with all our hearts, our soul, our might. Diba? Our strength. Mamahalin natin ng Diyos, hindi lang every Sunday. Dapat yan Monday to Sunday. Be ready means loving your neighbors as yourself. Yun ang magandang testimony. Pag ba ako pumunta kay Kuya Boy, tatanungin ko yung kapitbahay niya, ito bang si Lorenzo at si Marlene, okay ba to sa dito? Paano kung hindi maganda yung sagot? Anong gagawin natin? Ibig sabihin, we have to sikapin natin na maging mabuting sa ating kapitbahay. Para tayong maging handa, dalawang bagay lang nais kong i-remind sa atin. Una-una, ito'y paghahanda at pag-aaral ng ating sasabihin. Para maging handa tayo at all times sa ating pagdidepensa sa ating pananampalataya, kailangan maghanda tayo. Number one, ano yung sasabihin ko? Ano yung unang gagawin ko? Diba? Tapos doon, paano kung may tinanong sa akin, hindi ko kayang sagutin? Teka, call a friend. Tawagan ko si Red Third, may tanong dito, hindi ko masagot eh. Diba? So hindi pwede yun. Ang ibig sabihin yan, maging handa, we do our assignment. Magsaliksik tayo, Lord, meron tayong gift of God, hindi ko lang dala ngayon. Pero isang ano yun eh, isang pamamaraan yun eh. Kailangan maging handa tayo. Meron tayong tinatawag sa theology na apologetic. Yan, pinag-aralan namin sa SDG. Ibig sabihin na apologetic, you speak in defense sa iyong pananampalataya. Natin ha, you speak in defense. Didepensa mo yung pananampalataya. Teka, mga kapatid, ito yan eh. Ito yan eh. Ito yung explain ko dyan. Kailangan maging mahanda tayo doon. Sabi ni Tozer, A.W. Tozer, whatever keeps me from my Bible is my enemy. Sabi niya, kung ano mang bagay na naglalayo sa akin para ilayo ko sa aking Biblia, is my enemy. Yun ang kaaway niya. Kahit na hindi ito, sabihin natin harmless, yung harmless yun, pero it's small things. Okay? Sino may cellphone? Taas ng kamay. Taas ng cellphone. Okay? Lahat tayo may cellphone. Pero lahat tayo may Bible, meron o wala. May dala ba tayong Bible? Pakitaas nga, gusto ko lang makita. Okay? So, yun. Gawin natin. Sabi ni Tozer, whatever bagay na naglalayo sa akin Bible is my enemy.
May nakita akong poster pero hindi ko na ginamit. Ito na lang ginamit ko. Kasi may time. Mas marami pa tayong hawak sa cellphone kaysa sa Bible, kaysa sa ating mahal sa buhay. Totoo, hindi? Totoo. Kaya sabi nila, ang encouragement nila, gawin nyo nga one day walang mobile. Isang araw lang. Kaya ba natin? Yung una ko nga, walang wifi, umiiyak na eh. Walang wifi pero may cellphone. So mahirap. Natali na tayo dun eh. Pero sabi doon, ang best enemy natin is we keep distance from our Bible. Ibig sabihin, para tayo maging ready sa ating pag-explain ng ating pananampalataya, kailangan binabasa natin ng Bible. Ito yun eh. Ito yung salita ng Diyos sa atin na ginagawa niya. So bukod dyan, bukod sa dapat pag-aralan natin, kung ano sasabihin natin, ikalawa, dapat tayong manalangin. Marubdob na panalangin, mga kapatid. Pray, pray, and pray. Bakit? Tandaan natin, sabi sa Ephesians, ang kalaban natin ay hindi tao. Sabi doon, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umira sa bundang ito, sa mga hukbong spiritual, So yung laban natin, hindi just sa battle. Kaya nga doon sa Ephesians, sabi doon, suotin mo yung armor of God. Meron tayo niyan eh. Kaso hindi natin sinusuot. Basa nga ng Bible, nakakalimutan natin. Totoo, hindi. Di ba? So pray. Panalangin po natin para maging handa tayo at all times. Number one is, aralin natin. Ano yung sasabihin natin? Anong gagawin natin? Pangalawa, pray natin yung ating prospect. Okay? Sa mga nagbebenta, may prospect kayo, di ba? O ito yung gusto kong targeting ngayon this week. Sana meron tayo. Nung nag-aaral po tayo ng OBS, yung T40, meron doon sinasabi, ipanalangin mo yung 5 tao na sishare mo ng gospel o ebanghelyo in the next week. Tapos next week, sasabihin mo, ano nangyari? Na-explain mo ba? Number 1. Tapos ipanalangin din natin yung ating sarili. Okay? Hindi ko kilala ang bawat isa sa inyo personally, although kilala ko sa iyo, kayo ngayon. Pero yung personality natin. Number 1, pray for yourself. Naglimitin kayo ng Panginoon, pray that the Holy Spirit will lead you. Pero sabi ko nga, para i-lead kayo ng Diyos, kailangan magpasakop tayo. Huwag tayong matigas ang ulo. Number 3, pray for the opportunity time. Paano kung dumating yung tamang opportunity, hindi kayo handa? Teka, hindi ako handa eh. Susunod na lang. Opportunity nga eh. Ang opportunity dumarating sa isang tao, minsan lang. Minsan hindi na dumarating eh. Paano kung ready na siyang makinig sa'yo? Noong una, sinasira mo siya, ayaw niyang makinig. Laging ganon. Laging binablock ka lagi. Paano kung handa na siya? Sana maging ready tayo. Sabi ni James Hudson Taylor, siya ay British Christian missionary sa China at founder siya ng OMF. Ngayon, sabi niya rito, when we work. Okay? But when we pray, God works. So, panalangin natin. Para ihanda tayo ng Diyos, yung time, opportunity, mismo yung tao, ihanda tayo. So, number 1, be ready to explain. Be ready to answer. Okay? Tinanong ka, Kristiyano ka ba? Opo. Bakit ka naging Kristiyano? Nako, yan ang malaking problema. Baka di ma-explain. Susunod po natin, sabi doon, be ready to explain. Tinanong mo na ako, wala na explanation, mabigat yung explanation. O, hindi na, okay na yun eh. Pero sabi dito, be gentle to explain. Ito yung biggest challenge sa atin mga kapatid. Paano natin i-explain? Hindi ko alam yan eh. Sabi nga, aralin natin. Sabi doon, do this with gentle and respectful. Sabi doon, maging mahinahon. Okay? Magsishare ka ng gospel, maging mahinahon. Huwag kang galit. Baka hindi tumanggap yung tao, magalit din sa'yo. Ikalawa, be respectful. Kailangan maging magalang tayo sa ating pagsagot. Okay? Maging magalang. Siyempre, yung mga tanong niyan, pabalang. Na, di ba? Si Ate De, marami ng experience, si Ate Linda rin. Pabalang, pero sabi doon, maging mahinahon tayo. Isipin natin, di ba? Gusto natin makakilala sa Panginoon taong ito. Pag sumagot tayo ng pabalang, wala na. Sabi sa 2 Timothy, mahinahon niyong itinutuwid ang mga sumasalungat sa inyo. Ito, sabi doon, sumasalungat. Ibig sabihin, may sinasabing hindi maganda sa iyong pananampalataya, pero sabi doon, mahinahon. Sabi doon, sorry, meron pala ako niyan. Gently reprove. Maging mahinahon tayo pag may sumasalungat. Ito nga, walang sumasalungat eh. Tinatanong ka pa lang eh. On how to explain your faith
Pero sabi doon, bakit dapat tayo maging mahinahon? Bakit tayo dapat maging gentle? Number one, because evangelism is a process. So proseso yan. Hindi dahil na-share mo ng gospel ngayon, okay na. Tapos na laban, hindi pa. Nagsisimula ka pa lang. Nagtatanim ka pala ng binhi. Yung binhi, anytime, sabi nga, pwedeng dagitin ng ibon, pwedeng hanginin, yung punla mo pag hindi mo inalagaan yan. Eh sabi doon, evangelism is a process. So proseso po yan pag tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi yan one time, big time, okay na agad. May nangyayaring ganun pero it's a process. Number one. Number two po, hindi to decision-oriented. Once na-share mo, sasampalataya ka ba sa Panginoon o hindi? Sabi nga, hindi ganun, hindi agad decision-oriented. Bakit? Because sabi doon, a person needs to hear the gospel 3 times to respond. So, maaring isa ka pa lang. Baka susunod na tao mag-share sa kanya, maaring mag-respond siya. What if yung tao hindi pa ready? Ano gagawin mo? Ay nako, pupunta ka sa impyerno, hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus eh. Di ba? Pero sabi ko nga, evangelism is a process. Ano gagawin natin kung ganun? Ito po, by building a relationship. Di ba? Kung meron tayong relasyon sa tao na nais natin share ng gospel, hindi magiging mahirap. Hindi din magiging madali, pero may connection na kayo eh. Build relationship with non-Christian, whether or not they are interested in the gospel. Diba? Pag tayo nagsishare ng gospel, hindi naman lahat tumatanggap, meron din naman tumatayo. So be gentle. Bakit? Be gentle and respectful. Bakit? Ito po, isang cartoon pic na nakita ko. Ayan. Sabi doon, I called you to win souls, not arguments. Diba? Nanalo ka sa argument, pero yung kaluluwa ng kapatid, ay nung taong yun, wala na. Nasira na. Kasi, nanalo ka sa arguments eh. Di ba? So, pag alam natin yung arguments na, we can silent. Siguro right opportunity time, tingnan natin. So, we win arguments, but we lost the soul. Kahit si Pablo, sinasabi sa Korinto, sabi niya doon, huwag kayong maging katitusuran para sa mga Hudyo, mga Griego, kung paano sinisikap kung makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay. So lahat ng tao, di ba? Inaano ni Pedro. So be ready to answer, be gentle to explain. Number 3, verse 16. Yan. Sabi niya, panatilihin niyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga taong nalalait at umahamak. Sa English po, sabi doon, keep your conscience clear, maging malinis ang inyong budhi. Pero ginamit ko pong term dito is above reproach. Ito pong above reproach ay isang idiom na ang ibig sabihin, walang kapintasan. Walang kapintasan. Mabigat po yung word na yan. Okay? Walang kapintasan. Walang kapintasan. Si Pablo, ang nakakitaan ko ng isang mark, ng isang mabuting apostol. Bakit? Acts chapter 24, bilisan ko na ng konti. Sabi doon, si Paul ay iniharap kay Felix, yung governor nung kanilang time. Ang sabi doon, natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo pertaining kay Pablo. Sabi niya, ginugulo niya mga Hudyo, saan man siya na magpunta, siya'y pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati ang templo namin ay tinang kanyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. So hinuli si Pablo. 25:7, pagdating ni Pablo sa Jerusalem, iniharap sa kanya lahat ng nagsasakdal at ang sabi, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Kung mabasahin ng Acts chapter 24, 25, 26, makita natin, matindi yung dinanas ni Pablo sa kanyang pangangaral. Ilang beses siyang hinarap. Kami makita pa natin yan. Pero ang sabi ni Pablo, kaya sisikapan kong laging maging malinis ang aking buti sa lahat ng tao. Nangangaral sila ng salita ng Diyos, pero wala kang makita sa kanilang hindi magandang ugali. Keep your conscience clear. Diba? Sinasabi ng mga tao, narinig sa TV, malinis sa aking konsensya. Ang totoo ba? Malinis nga ba talaga? Minsan may question. Keeping your conscience clear means
you are capable to avoid sinning against God and other. Diba? Kanina nagawa natin, be ready to answer. Okay, nasagot natin. Explain natin. Pero ang tanong, kumusta yung ating sarili? Sabi rito, yung above reproach, o keeping conscience clear, sabi doon, to avoid actions that may cause guilt or regret. Keeping your conscience clear means, sabi doon, upang mapahiya ang mga nalalait at umahamak sa inyong magandang pag-uugali. We cannot please everyone, alam natin yan. Pero kung may taong nagsasabi sa inyo na yung taong ito okay, salamat sa Panginoon, di ba? Kasi nakita niya yung kanyang paglilingkod. Sabihin natin, hindi naman ako perfecto, Lord, para gamitin mo eh. Wala naman perfecto talaga. Pero sabi doon, sa ating pananampalataya, pagtanggap sa Panginoong Sus, meron tayo tinatawag na pagpapakabanal, yung sanctification. Yan po ay progressive work ng Diyos sa tao. Na habang tayo tumatagal, naglalakad sa ating Panginoong Sus, pinapakabanal tayo. Progressive, ibig sabihin tuloy-tuloy yan. Hindi tayo naging Kristiyano ngayon, perfect na tayo, hindi po. Tuloy-tuloy yan. Mawawala na yung mga lumang pag-uugali mo, mapapalitan ng bago, hanggang maging totally perfect ka na sa ating Panginoong Sus. Sabi doon, verse 17, it is better na tayo mag-suffer for doing good than for doing evil. Okay, balikan ko na naman si Pablo. Siya yung bida ko ngayon eh. Tandaan natin, sabi doon, it is better, ululuobin ng Panginoon na tayo ay magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti rito ay yung pagsunod sa ating Panginoong Sus. Kasi sa Acts chapter 23, si Paul ay hinuli. Dinila siya sa Caesarea, iniharap siya kay Felix, na governor that time, dinala rin siya kay Festus, kay King Agrippa. Bakit siya hinaharap doon? Sinasakdal. Kasi si Pablo nangangaral. Marami na nagagalit sa kanyang pangangaral at talagang gusto siyang patayin. Yun ang the worst. Pero alam natin sa 26, nung humarap siya kay King Agrippa, sabi niya doon, Paul began his defense. Yung accusation sa kanya ng mga Hudyo, yung pagiging persecutor. Alam natin si Pablo ay bago siya maging mananampalataya, bago siya tinawag ng Panginoon, siya ay persecutor. Lahat ng Kristiyano makita niya, pinapahirapan niya. Pero on the way to Damascus, alam natin, nakilala niya ang Panginoon Jesus. Very personal yun, tinawag talaga siya doon. Sinasabi ni Pablo yan sa Acts 26, pero sabi niya, tapos nangangaral siya both sa Jews at saka sa Hentil. Ibig sabihin, hindi siya namimili, lahat pinapangaralan niya. Pero sabi ni Pablo sa 26:13, sinabi niya pala, nang matapos na yung pagkikinig nila kay Pablo sa kanyang testimonya, sa kanyang pangaral, sa kanyang ginagawa, ang sabi ni Governor Felix, ni King Agrippa, saka si Bernice, na noon na nasa room, sabi doon, this man is not doing anything that deserves death or imprisonment. Sabi ni Agrippa kay Festus, this man could have been set free. Ibig sabihin, maraming hinirap sa kanyang kung ano-anong charges, pero wala silang makita. Ano po ang ating challenge? Challenge natin is make the most of every opportunity na darating sa atin. Yun po yung hashtag natin. Sabi doon, kaya maging maingat kayo kung paano kayo namumuhay. Maging maingat. Bakit? Ang daming nakatingin sa atin ng CCTV. Di ba ngayon? Makita mo yung mga pangyayaring krimen, meron pala CCTV. What more yung mga tao nakatingin sa atin. Sabi nyo, mamuhay kayo, mag-ingat kayo paano kayo mamuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin nyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Gamitin natin the opportunity we have para sa advancement ng gospel. During, sabi ko na, make the most of every opportunity. Nung si Pablo ay kausap si King Agrippa kung saan siya nagte-testify sa kanyang pananampalataya, sabi niya kay Haring Agrippa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Sabi niya, alam ko naniniwala kayo. Sabi ni Agrippa, sa palagay mo ba'y mahihikahit mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Ganun ka-bold si Pablo. Kahit hari, share niya ng gospel eh. Sabihin niya yung kanyang testimony. Anong sagot ni Pablo sa verse 29? Maging maikli o mahaba mang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya. So ganun siya ka-bold.
tayo yung mga Kristiyano, tayo yung mga witness ng ating Panginoong Hesus. Isang karakter ng isang mabuting Kristiyano, number one, kailangan handa tayong depensahan yung ating pananampalataya. Number one. Kasi bakit? Alam natin kung sino yung pinaniniwalaan natin. Alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. At ikatlo, we can stand in our faith. Yun dapat ang laban natin. We are soldiers na kailangan natin gawin. Ang isang Kristiyano ay kakikitaan natin ng ano? Number one, a life of obedience. Obedience saan? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga tinuturo. Bukod sa buhay natin na pagsunod sa Kanya, paging masunurin. Number two, dapat meron din tayong pinupurso natin yung katuwiran. Sabi doon, a Christian is not dominated and controlled by sin nature. Tayo ay nasa kasalanang pangangatawan pa, kaya magkakasala tayo. Pero sabi na we pursue righteousness. Yung war natin, hindi lang war, kundi yung kasalanan. Sabi doon, we wage war against sin dahil meron tayong kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoong Hesus. Pangatlo, dapat tayo mananampalataya, dapat meron tayong fruit of the Holy Spirit. Nakikita sa atin yan. Kaya matagal ng Kristiyano, dapat meron yan. Pag wala, question mark na naman eh. Hindi na dapat makakitaan na tayo. Kung tayo talagang tumanggap sa Panginoon na maliwanag, yung pagtanggap natin, dapat nagbubunga yung ating pananampalataya. Bukod dyan, makita rin natin, bukod sa bear much fruit, dapat meron tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Gusto ba natin tayo na pupunta ng langit? Hindi naman, wag naman ganun. Selfish naman yung sobra, di ba? Sabi doon, share others. Kung mahal natin yung bawat ibang tao, we share selflessly, di ba? Ang huling-huli, ito yung challenge po din natin kanina, sharing the good news. Di ba? Sharing the good news. Sabi ko rito, kung hindi natin ipinapahayag ang ating pananampalataya, sino ang makakaalam na tayo ay mananampalataya? Maaring sa trabaho natin, hindi pa alam. Sabihin na natin, nung nagtatrabaho ko, ganyan din ako eh. Undercover Christian, hindi rin nila alam. Pero hindi pwedeng katagalang panahon, hindi nila alam, kailangan mo sabihin. Tandaan natin yung pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, nasa yung krus nakita natin, para reconcile tayo sa Diyos. Di ba? Nalayo tayo pero na-reconcile tayo. Bakit tayo na-reconcile? Para maging banal tayo, maging matuwid, at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Pero kailangan natin maging tapat. Sabi doon, at matatag sa ating pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asa. Sabi ni C.S. Lewis, hindi na makita. Ayan. Don't shine so others can see you. Shine so that through you, others can see Him. Diba? So, okay yun. Shine tayo, pero sana sa buhay natin, kung saan man tayo mapadpad, saan naman tayo mapunta, makikitaan tayo na meron tayong Kristiyano sa ating buhay. Hebrews, dito po magtatapos. Sa Hebrews po sinasabi, let us hold, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag natin mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sa dulo kasi sabi doon, sapagkat lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sinasabi lagi niya, malapit na eh. Pero sabi nung sa 2 Peter nga eh, ang tagal na niyan. Maliliit pa kami. Sabi niya, darating ang Panginoon pero walang dumarating. Pero sabi ko nga kanina, si Bruce, tapat yun nangako eh. Babalik siya eh. Ang tanong, kailan? Hindi natin alam. Pero sabi doon, one day, ang totoo, one day He's coming. He's coming, hindi natin alam kung kailan, pero darating ang ating Panginoon Hesus. Tayo manalangin. Namin Diyos, patuloy na dakila, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa talatang nabanggit namin sa umagang ito. Panginoon, ang dalangin namin angat sa bawat isa ay maging handa kami. Hindi lang kami maging handa ngayon, bukas, lahat ng oras maging handa kami. Nang sa gayong Panginoon, kung mayroong opportunity magtatanong sa aming pananampalataya,
maging handa kaming maipaliwanag ito ng buong mahinahon at buong respectful sa kanilang pagsagot. Ano ba, dalangin namin Panginoon na maging ready kami. Handa mo ang aming puso't isipan, ang aming daily prayer, daily commune sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami. Patuloy. Sa gayong Panginoon, maging mabuti kami lingkod mo, maging kagamit-gamit kayo sa iyong ubasan, Panginoon. At nawa, makita mo, Panginoon, na kami nagiging mabuting lingkod mo. Ama, tulungan mo kami sapagkat ang pangako mo, someday darating ka. Hindi namin alam at ayaw namin maiwan ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan, aming mga katrabaho, aming mga kamag-anak, Panginoon. Panginoon, bigyan mo po ba kami ng kalakasan na sa gayon maibahagi namin ang mabuting balita sa kanila. Saka, Panginoon, hiling din po namin na yung aming Christian life, yung aming buhay, Panginoon, kakitaan nawa ito ng pagiging maayos. Yung sinasabing keep conscience clear, Panginoon. Above reproach, walang makita man, Panginoon, na anumang kasalanan sa amin. Sapagkat nakita nila nagbabago kami as the days go by. Ito yung sinasabi mong sanctification sa amin. Ama, dalangin namin patuloy, handa mo kami dyan, at nawa patuloy sa aming paglakad bilang mga Kristiyano. Makasumpong kami lagi, Panginoon, opportunity to share our faith, to share the good news sa ibang tao na dadalhin mo sa amin. Kaya Panginoon, for this time, mananalangin na kami. Next week, Panginoon, this is opportunity na makapag-share kami ng gospel. Kung di makapag-share ng gospel, Panginoon, ma-encourage namin sila. Mga taong alam namin, marami dumarating na problema, mga trials, ano naman, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa binigay mong pag-asa sa amin. Ito po ang aming dalangin patuloy sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Malayo po tayo ng Panginoon. And good morning.